Salamat po, Ama, hanggang sa mga sandaling ito. Ang iyong mga anak ay iniingatan mo mula sa pandemya na sumasalanta sa mga di mananampalataya. Nagagala kami, Panginoon, sa iyong mga pangako na iyo pong iingatan kami sa mga salot na lumilipad sa sanglibutan. Ang aming panalangin sa umaga sa tuwina, tulungan mong aming pagyamanin. Gawin naming kalakaran ng aming mga buhay, kaya ng ipinapakita ng iyong sugo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang pagbubulay ng iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating teksto ngayon, mga kapatid, ay nasa Santiago 1, mula sa unang talata hanggang ika-11. Ang sulat na ito ay partikular para sa mga pinili ng Diyos sa lumang tipan. Ito po ang iglesia. Sa panahong ito, ang mga Hudyo na mananampalataya ay nagkalat sa buong sanglibutan. Mula noong 70 AD, nang wasakin ng Roma ang Jerusalem pati ng templo, mula noon, nagsipangalat sila sa lahat ng dako ng mundo. Ito, mga kapatid, ay katuparan ng hula sa kanila na sila ay mangangalat sa kanilang hindi pagtalima, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Paraan ng, kung tawagin po sa English, ay chastisement. Ang chastisement ay paraan ng parusa na ang layunin ay hindi upang pahirapan talaga. Ang layunin ng chastisement, ang intensyon, ay upang sa pamagitan ng parusa, matuto yung pinaparusahan. At ito ay totoo sa mga Hudyo sa panahon ng mga apostol. Ay sila po ay nagsipangalat na. Actually, ang pangangalat nila sa buong lupa, sa buong sanglibutan, ay ang destruction of Jerusalem noong 70 BC. Ito ang inihula ng Panginoon na sila'y kukubkubin ng hintil. At ang sabi, kahit sa templo, nawasak ang templo. Ang salita ng Panginoon, sa templo, walang maiiwang bato na nakapatong sa isang bato. Ang ibig sabihin, wawasakin. They will be leveled to the ground. Ito ay, ang nakagawa, ang gumawa nito ay ang general ng Tito ng Roma noong 70 AD. Mula noon, ang Jerusalem ay nangakalat. At ang napakasakit dito, parang yung sugat ay pinahiran ng binudburan pa ng asin, ay ang Palestina, yung Israel noon, ay nabura sa mapa sa pamagitan ng pagbabago ng kanilang pangalan. Inyo pong mapapansin hanggang ngayon, ang tawag sa Israel ay Palestina. Na yan po ay nagmula sa mga Philistine na mortal na kaaway ng mga Hudyo. Kaya yung kanilang lupain ay pinangalanan, hindi lamang sinira at winasak ng mga hintil ng Romano, kundi na ito ay matapos na ito ay sirain, ang kanilang kapurihan
ay totoong nawasak na ang kanilang pangalan ay binago. Ang pangalan ng kanilang lupain, hindi na bayan, lupain ng Israel, kundi ngayon ay lupain ng kanilang mortal na kaaway, ang mga Pilisteo. Kaya tinawag ang kanilang lupain na Palestine. At sila ay napadpad sa iba't ibang dako sa buong sanglibutan. Para silang dahong tuyo na sa summer wind, sa panahon ng tag-init, ay dinala ng hangin kung saan-saan. Kaya inyo pong mapapansin, ang ganitong sulat, ang introduction po, sa verse 1, bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Ang tawag po rito ay diaspora. Nang ibig sabihin, dispersion. Kaya sila sa panahong ito, sa panahon ng mga apostol, ay nasa dispersion. At inyo pong mapapansin, ang Israel ay nagsisilbing timetable or relo ng Diyos. Kung ano ang mangyayari sa kanila, ito ang magiging hudyat na ang Diyos ay gagawin ng isang bagay. Kaya makita natin sa talinghaga ng Igos, sa Mateo 24:32, sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nanariwa ang kanyang mga sanga at sumupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. 33, gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na nga. Ang igos ay sumisimbolo sa Israel. Maraming mga punong kahoy na sumisimbolo sa bansa. Sa atin, ang ating national tree ay Nara. At kapag ginamit ang Nara na patalinghaga, ito ay sumisimbolo sa Pilipinas. Ganon ang igos, isa sa mga simbolo na punong kahoy sa Israel. Kaya sabi ng Panginoon, kapag nanariwa ang puno ng igos, alamin mo na ang tag-araw ay malapit na. Dito ay ang kapalaran ng Israel ay inihalin tulad sa mga panahon. Ngayon panahon ng taglamig sa Israel. Panahon ito ng kanilang kahiyan. Mabuti lang noong 1948 ay ipinanukala ng United Nations. Kung tawagin po ito sa kasaysayan ay Balfour Declaration, na ang Israel ay pinapayagan ng United Nations na bumalik, na kanilang muli ang kanilang lupain. Bagamat yan ay nananatiling sa pangalan ng kanilang kaaway, pero ang pananariwa ng Israel ay nang sila ay bayagang bumalik sa bayan nila. At ang sabi ng talatang ito, na kapag nagsimula na manariwa ang igos, tanda na malapit na ang tag-araw. Ang ibig sabihin, sa bansa, mga bansa na may taglamig at tag-init,
ang tag-init ay panahon na malaya ang mga tao. Malaya na mamasyal, malaya na kumilos. Kaya ang tag-init, ito mga kapatid, ang magiging panunumbalik ng Israel. Kaya kapag dumahon na, sumupling ng mga dahon, ay tanda na ito ang katapusan. Ito ang wakas. Hindi lamang ng sanglibutan, kundi wakas ng paghihirap at kahiyan ng Israel. Sila ay muling manunumbalik at sa pagbabalik ng Panginoon, ibibigay na muli sa kanila ang kaharian. Kaya ang tawag sa millennium sa Israel ay hindi millennium, ang tawag ay the Kingdom Age. Na ang kingdom ay muling ibibigay sa 12 pinuno ng tribo ng Israel. At sila ay maghahari, hindi na sila paghaharian ng mga hintil. Sa ngayon, pinaghaharian ang Israel ng mga hintil. Ang tawag po nitong paghaharing ito ay time of the Gentiles. Panahon ng mga hintil, ito'y magpasimula. Nagharian ng Babylonia, ng Persia, at ng Grego. Sila ay muling pinayagang bumalik sa Israel. Pero nananatili noon lamang na 1948, na sila ay pinayagang bumalik na muli mula sa kanilang pangalat. Ito po ang panahon ng pagbabalik nila sa Israel. At yung susupling ng igos, mga kapatid, ang susunod yan ay ang paghahari ng Panginoon kasama ng Israel, and of course kasama ng Iglesia. Ito po ay, kaya parang ang Israel ay naging orasan ng Panginoon. Kaya ang nangyayari sa kanila ay magiging tagtanda ng mga panahon, at sa bawat panahon may gagawin ang Panginoon. Kaya narin ang tag-init, ang summer, ito ay ang pagbabalik ng Panginoon. Alam natin na ngayon ay malapit nang magsimula ang summer sa Israel. Sa katunayan, pagkatapos ng winter, ang panahon ay, ang susunod yan ay spring. Ang spring, nagsisimulang dumahon ang mga kahoy, ang mga damo ay nagsisimulang sumibol, at ang kasikatan, sukdulan ng kanilang pagsibol at pamumunga ay summer. Ang sabi po, pag nangyari itong pagsibol ng igos, ito ay naghuhudyat na panahon na ito ng spring, at ang susunod sa spring ay summer. Kaya ngayon, ang Israel, unti-unti pong naipanunumbalik sa kanila ang kanilang independence. Wala na sila sa kapangyarihan ng mga hentil, bagamat hanggang yun, sila ay partly ay nasa ilalim ng kapangyarihan. Ang hintil na ngayon ay sumasakop sa Israel. Kumbaga sumisilong ang Israel ngayon sa payong ng Amerika at ng Inglaterra at mga Christian nations. Ito ang mga kapanalig at tagapagtanggol ng Israel. Pero ultimately, ang Israel, mga kapatid, ay magiging fully independent sa sino mang
o anumang kapangyarihang hintil at mangyayari yan sa millennium. Ang tawag ng church diyan ay millennium mula sa Gregong salita ng ibig sabihin ay 1,000 years. Pero sa Israel po yan, kingdom age. Ibabalik sa kanila ang kaharian. Hindi na sila sasakupin ng sinuman. Ang sabi, ang kanilang independence dito ipinapakita na sila itatayo ng bahay, hindi tatahanan ng ibang tao. Magtatanim, hindi aanihin ng sinuman. Sila mismo ang mag-aani ng kanilang pinagpaguran. Sa makatwid ngayon, ang Israel nasa countdown ng paghahari ng Panginoon. At ating makikita na ang mga ginagamit na mga paglalarawan sa panahong ito ay isang henerasyon, isang araw, isang oras, isang sa lingwahe ng iglesia, isang watch, sapagkat may 4 na watches sa panahon at ang huling watch ay ang bahagi bago mag-rapture. Kaya tayo po ngayon ay naririto. Kaya sa ating pag-aaral na ito, itong chapter 1, 1 to 11, ito ang kalagayan ng Israel. Sila'y kapuputan, hindi sa anumang bagay, kundi dahil sila ay mga Hudyo. Bagamat ngayon, ang pag-uusig ng hintil sa kanila, hindi na sa kanilang pagiging Hudyo, kundi sa kanilang mga pag-aari. Kaya ang Israel ngayon ay pinagpalang mabuti ng Panginoon. Naging isang mabungang punong kahoy sila. At alam natin na ang punong kahoy na hitik sa bunga ay binabato. Ito po ang Israel. Kaya hindi sa anumang ginawa nilang kasalanan, kundi dahil sa sila ay pagiging Israel. Yan ang dahilan ng pag-uusig, sapagkat ang Israel ay palaging it is closely identified with God. When one speaks of Israel, he cannot but relate Israel from God. Siya'y kasangkot palagi sa Diyos. Inuusig sila dahil sila ay associated, kaugnay ng Diyos. Hindi dahil sa kanilang ginawa. Halimbawa, ang Israel ang mahigpit na kalaban ng Israel sa mga bansa ngayon ay ang Iran. Ang Iran po, ang Persia. Dati itong umalipin sa Israel. Pero bakit? Galit na galit ang Persia sa Israel. May iba't ibang faction sa Persia. At ang kanilang layunin ay sirain, wasakin, burahin ang Israel sa bansa. Halimbawa, ang Palestinian army ay ang kanilang nakalagay sa konstitusyon na kanilang itataboy ang Israel mula sa lupa at hayaan daw ng Israel sa dagat. Doon sila mabuhay. Ito po ay kapalaran ng Israel sapagkat sila ay palaging associated with God. And this is true sa mga mananampalataya. Ang mananampalataya inihula ng Panginoon na pag-uusigin, kapuputan tayo ng mga tao. Hindi dahil sa ating masamang ginagawa, kundi dahil sa ating pagiging tagasunod ng Diyos. Sapagkat tayo ay naging bayang pinili ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, mapupuot sa inyo ang sanglibutan, sapagkat ang sanglibutan ay napupuot sa Kanya
Kaya ang lahat ng associated sa Diyos ay uusigin din, kapuputan ng sanglibutan. Pero ang pangako ng Diyos, nasasamahan niya tayo. Kaya sa mga sandaling ito, maaring mayroon sa inyong may ganitong karanasan. Hindi dahil sa inyong masamang ginawa, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil kayo ay palaging associated sa Diyos. Kung ano ang Diyos, kung ano ang kanilang damdamin sa Diyos, yan ang damdamin nila sa atin. Kaya mga kapatid, ang sanglibutan, nasa paghimagsik-laban sa Diyos. Sapagkat sa likod ng sanglibutan ay si Satanas. Yan po ang masakit na katotohanan. Yung mga hindi mananampalataya, sa likuran po ng inyong buhay, ang inyong aksyon, ang inyong damdamin, ay si Satanas. Kaya habang kayo ay hindi kasama sa tipan ng Diyos, hanggat hindi kayo nakakasampalataya, nagsisisit, nagpapabautismo, kayo ay nasa ilalim ng kontrol ni Satanas. Inyo pong pansinin sa mga gawa, 26 sa talata na 18, ay ganito ang mga salita. Mga gawa, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa nakasamahan ng mga pinaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ito po ang tagubilin ng Diyos kay Pablo. Ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, sa mga mangmang, sa mga marurunong, sa mga mahirap, sa mga mayaman, sa mga puno ng bayan, upang sila wika madilat ang kanilang mga mata. Huwag na silang mabuhay sa kadiliman, at sila'y magbalik mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas, at sila'y madala sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang panahon, o ito ang kalagayan ng sanglibutan na ating kinabubuhayan. Kaya mga kapatid, tayo ay tinuturuan na huwag tayong makiayon sa buhay ng sanglibutan, sapagkat ang buhay ng sanglibutan ay inuudyukan ng masama. Kaya ang sanglibutan na tinatawag sa Biblia, the world, hindi po itong lugar, kundi ang sistema ng pamumuhay ng mga tao. Sa sanglibutan, ang tawag po ng sistemang yan ng pamumuhay ay the world. Samantalang ang sistema naman na ating ginagalawan at ipinamumuhay ay the church, ang iglesia. Ito ang bayan ng Diyos. Ito ang lupa ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, kung kayo ay nakakadama ng init, ng pag-uusig, ng kalupitan ng mga tao sa inyo, alamin ninyo na hindi kayo ang kanilang kinagagalitan. Ang kinagagalitan nila ay ang Diyos na ating kinakatawan. Kaya sa ating mga trabaho, sa ating mga kapitbahay, huwag kayong ma-discourage kung may mga taong hindi kayo magustuhan. Hindi talaga kayo, kundi ang inyong paraan ng pamumuhay, ang inyong pananampalataya, ang inyong pagsunod sa paraan ng Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, alamin po ninyo na kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kayong kumakatawan sa Diyos. At ang sanlibutan, alamin ninyo, sa labi lang
pinaparangalan ang Diyos. Kaya nila pinaparangalan ang kanilang Diyos. Hindi naman nila kilala kung sinong Diyos. Ito eh. At ang Diyos nila ay hindi nagdidemand ng kabanalan. Ang Diyos nila ay puno ng kasalanan. Kaya sa mga sandaling ito, mga minamahal, kayong mga bata, maaaring nakakaranas kayo sa inyong mga barkada ng puot, ng galit. Magtataka kayo kahit anong buti ninyo, pinagsisikapan ninyong maging mabait, pinag-uusig pa rin kayo. Yay tanda na kasama mo ang Diyos. Hindi dapat ikalungkot, ikagalak ninyo kung kayo ay pinag-uusig ng sanglibutan. Sapagkat sa ganito, ang Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ang kanyang Espiritu nagpapahingalay sa inyo. Kaya maging tapat lang tayo na tumawag sa Diyos, manalangin palagi, buong sambahayan. Huwag po nating kalilimutan ang devotion. Palaging bibigyan po ninyo ng oras ang devotion sapagkat ito ang patunay na kayo ay kasama ng Diyos. Kaya bago tayo makisalamuha sa sanglibutan, sa ating kapaligiran, sa trabaho, sa ating kapitbahay, sa mga kalaro ninyo, mga bata, makipag-ugnay kayo sa Diyos. Bibigyan kayo ng Panginoon ng tagumpay sa bawat pagkakataon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang mga bata, isama po ninyo sa panalangin at tumawag po kayo sa Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Kami po ay nagkakaroon ng lakas sapagkat alam namin na ang sanglibutan ay hindi magtatagumpay sa iyong mga anak at sa iyong iglesia. Salamat po, samahan mo po kami sa aming paglakad at paggalaw sa buong araw na ito. Salamat po, pagpalain mo po ang mga sangbayan, ang mga batang nanay at tatay, upang sila, Panginoon, ay palaging maging liwanag sa kanilang mga anak, sa kanilang kaugnayan sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.